So ayun mga kamoto, no, magre-renew tayo ng motor ngayong araw na to kasi nga nakita ko sa aking OR na expired na ating motor, ayun, no, next renewal. So dati kasi nagre-renew ako tuwing 31 ng August. So na-revisa ko yung aking OR na kailangan ko na pala mag-renew. So expired na yung ating motor nung August 14 pa dapat tayo nag-renew, August 8 to 14. So ngayon anong date na, 21 ata, ano. So magre-renew tayo. Dito tayo nagkuha ng insurance sa yan, Bithil, yan, General Insurance Society. Ayan, basta yan, dito ka nag-insurance sa labas ng LTO. Then papasok tayo sa loob para magpa smoke, ano. So yung ating motor as is pa rin, ano, yan, naka-ano tayo, naka Ducati side mirror. Ano pa rin yan, 4 fingers naman yan, kaya possible na pumasok yan. Hindi natin pinaltan, ano, as is na yan. Then naka-API to 5 tayo. Kailangan ko na magmadali kasi baka tayo abutin ng ulan dito sa labas. Mahirap na, kakalinis na natin ng motor. So papasok tayo sa loob ng LTO, ano. So ayan, naka dual hand brake tayo. Gumagana na naman yung taillight niyan. High and low beam ng headlight gumagana, signal light gumagana. So malapit na yung ulan. Yan, so papasok tayo sa emission center PMBIC, ano. So tayo smoke tayo dito. Stop. Saan ba tayo pumila? Dito. Yan. So ayan. So ayan. O ito lang sir, ano? Alin ba yung kailangan? Ito, yan lang. Hindi na ito. Ilan ang copy yan, sir? Dalawang copy. Ayan, pakita nyo yan. Yan lang yung kailangan, ano? So si sir yung mag-assist. Sir, okay lang mag-video ng konti, ano? Sige po. Okay na po ito. Ito, saan po na sir ang sunod? Ano, cashier 1. Cashier 1. Ito lang sir. Sir, parang nasusunod. Ayan. Sir, letter D pag i-on, ha. Letter D. Yan, pwede nyo na pang ano yan. D? Dapat letter D. Wala na kasing susi yan, eh. Cashier 1. Ito po. Ito po. Wala po eh. 50 po, 50. Ito po, 50 pala. Kaya pa ito. So tapos na tayo dito sa PMBIC kung saan nagpa-smoke tayo. Pina-check yung mga signal light, brake light. Okay naman, pasa lahat dito sa loob ng PMBIC. Ano yun, pass. May check yung pass dyan. Ayan, pass. So ganyan yung setup natin, ano. Ayan, naka monoshock, naka handbrake pa ang ating mga preno. Wala tayong foot brake. Pero gumagana yung mga taillight natin, yung mga basic na dapat gumagana, ano, gumagana. So ayan, naka monoshock tayo. Ano, naka-adjust yung ating fender, ano, kasi nga nag-ano tayo, nag-monoshock. So okay na. So doon tayo sa inspection area. So i-inspectionin pa rin yung ating motor kung pasok pa rin ba, ano. Bali dalawang inspection dito sa loob ng PMBIC diyan, at saka doon sa kay sir, ano, doon, kalimutan ko ang pangalan nun, yung nag-i-inspection ng manual, ano. Dito kasi is machine. So tayo doon sa inspection area. Pa-check natin to. Headlight. Boom, una na.
Headlight. Palitan na headlight yan, sir. Ano ba? Bawal. Headlight, bawal. Pero okay na po ito. Ha. So, sinadya natin hindi palitan yung ating headlight, ano? Hindi lang talaga pare-pares yung treatment. Pinating ngayon sa renewhan, ano? So, meron tayong kakasamahan na nag-renew last time. Same lang din yung ilaw namin, ano? High is white, low is yellow. So, okay, naka-renew siya. Then today, nag-renew tayo. Same. Hindi tayo nakapasa sa headlight. So, ewan kung bakit. Pero last time kasi may nakapag-renew na ganon. No? So, pagka-apply tayo ng bulb ng headlight, pure yellow. Kasi yun ang gusto nila. Kaya magpapalit tayo ng headlight. So, although tapos naman na yung ating papel, pagkatapos ng inspection, okay na. Pagkatapos ng inspection, nagpapalit tayo ng bumbilya para diretso na sa loob. So ayan mga kamoto, na tapos tayo mag-renew, naka-renew tayo. Nagpalit lang tayo talaga ng ano, ng bumbilya. Ayan. Naka-LED kasi tayo. Ayan oh. Nagpalit tayo ng stock. Kasi hindi nila in-honor yung yellow and white. Yung low beam is yellow, high beam is white. So hindi nila pinayagan. Ano? Nagbago na rin ata ng patakaran ngayon, ano? Dati kasi nakaka-renew ng kahit yellow and white yung kanyang headlight. So yun yung ating setup. Pag naka-renew tayo ng ganyan, naka-mono shock, naka-apido pipe, yan. Tapos naka, ayan, ating side mirror. 4 fingers pa rin naman yung side mirror natin na yan, kahit iba yung style nya. So taillight gumagana, busina, lahat gumagana, lahat ng basic. Yun nga lang, naka-mono shock na tayo ngayon, pero inalaw pa rin nila, ano. So nagka-problema lang tayo ng isa, kasi itong ating plaka, yan, itong ating plaka ay, ito ay improvised na ito, ano. Yan, kasi nga nung biyahe natin ng Cabanatuan is nawala yung ating plaka. So may process para diyan sa lost plate. Kung kayo nawala ng plaka at nagpagawa kayo ng plaka, may process, magkakaroon kayo ng authorization galing sa LTO para makapagpagawa kayo ng plaka na naayon sa sukat na ibibigay ng LTO. So ayan, dahil nga lost plate yung ating plaka at pinagawa lang natin yung ating plaka na yan, pinapapalitan ng LTO kung saan tayo ay meron na tayong authorization para maglagay ng improvised plate na ipapagawa natin. Kahit kahit aftermarket plate na yung mga yan, diba, may mga page na nagmagawa ng plaka. Pwede tayo magpagawa doon as long as meron na tayo nitong yan, UP Law Center Office. Yan, kumbaga ito yung authorization natin na pwede na tayo magpagawa ng ating plaka kasi nga wala tayong plaka. Yung ating motor ay 2016 model, then nawala yung ating plaka nung biyahe natin ng Cabanatuan. Kaya yan, nagkaroon ng process sa LTO kung saan tayo ay nagkaroon ng authorization para, yan, authorization magpagawa ng sariling plaka. So yun nga lang is yung plaka na naaayon sa sukat ng LTO. So nagbigay si LTO ng sukat ng plaka na ipapagawa natin. So ayan, ito yung standard na sukat ng plaka ngayon, yung mga bagong motor. So yun na rin yung ipapagawa natin, pero yun yung ating original na plate number. Yan yung sukat, then yung ating plate number is yan. Yan na rin. Hindi pa yung ating plate number is yun pa rin, hindi na bago. Pero yung sukat is magiging katulad na rin ng mga bagong plaka ngayon. So papalitan na natin yung ating itong plakang ito. So papalitan na natin yan. Pinagawa natin na yan. Magpapagawa tayo nung ganito kalaki, yung malaking plaka ngayon, yung latest na plaka. Ayan. So once na magkaroon kayo ng authorization para sa pagpapalit ng plaka, no, sa lost plate, isang beses lang kayo magpapa-lost plate, no, sa LTO. Then next renewal is yun na rin, yun ulit yung ilalagay yung ORCR, ano, yun ulit, wala na kayong babaguhin. Kumbaga authorization lang na kayo ay magkaroon ng, pwede kayo magpapalit ng plaka as long as may affidavit of loss, ano, may affidavit of loss dapat na katunayan na nawala yung plaka sa lugar na yun, ano. So ayan, kung nagets nyo, yun kailangan nyo lang talaga ipa-renew lost plate para authorization sa LTO.
So may bayad din yon, parang ang binayaran ko ay 356 at saka 310 ano? 356 at saka 310. Tapos ang ating smoke is 550. Tapos insurance natin is 350 yung ating insurance. So nakamura tayo sa insurance kasi sa labas tayo nagpa-insurance. So ayun, ano? Okay naman, naka-renew na tayo. Pwede tayo magpagawa ng bagong plaka. So yun lang, yun yung bago sa atin ngayong patakaran ng LTO, yung ating authorization para sa mga duplicate na plaka, yung mga nagpagawa ng bagong plaka, ano. Yun lang mga kamoto, ano. Yun, sana makatulong sa inyo at maging guide nyo na rin sa pag-renew ng motor nyo, and peace out.